Ayan, hello beautiful. So, nandito na naman tayo ngayon. And katatapos lang po ng ulan. Actually, paambon pa po ulit ngayon. So, medyo inopen ko na to kanina. At nabasa po yung iba dito. Pero konti lang. Kasi ambon lang naman. Hindi naman siya yung totally na pag-uulan. Kaya makikita nyo yung mga gawin dito is medyo basa. Ayan. While dito, yung mga nandito lang din yung medyo basa. So, because of the toppings natin, dyan natin malalaman kung bakit ganun, di ba? Kung basa sila, ayan, sa lupa din nila actually. So, ang ganda nito, yung ating hybrid na Daydream. So, ang bilis yung lumaki, kasi yung mga kasabay nito nandun. Ayan. Ito yung mga kasabayan niya. Ayan. Yung mga Daydream natin. And then yung ating T-lines. So, ang ating Choco Kabortia na ang hirap. Ngayon, nahihirapan siyang nahihirapan siya sa self niya. Diba? So, ayan, tingnan nyo. Diba? Ang pangit niya. Yung ating shark na aloe, or yung tawag nila dyan is yung page pala. Parang ganon. And then yung ating malaking kiko natin. So, ang laki na nila. Kasi mga astro natin na malalaki. Ayan. So, ito, plus eye dito. Itong, na to. Tawag dito. Itong gymno, halang na-dehydrate naman to ng bongga. Yan. So, punan natin ng tubig later. So, dito medyo basa yung ating mga gymnocalycium. So, very beneficial ang rainwater sa ating mga alagang gymnocalycium. Sa ating mga cactus kasi kahit hindi nyo yan lagyan ng pataba kung lagi nauulanan, is mas mabilis silang lumaki at mas magpa-flower sila. So, yun nga lang, kung lagi naman nauulanan, laging basa, they are prone to fungus. So, mainam pa rin na kung lagi nauulanan, siguro pwede mo nang takpan yung iyong gumamit ka ng UV plastic or kung ano man ginagamit mo na pantakip sa kanila kasi pwede nga sila magpunggus at mahirap maglinis ng ating mga gymno. Ang hirap mag-brush, diba? So, ayan. So, ito, LBHB hybrid. Tapos, may konting var. So, ang hihintayin natin dyan is maging ganito sila. So, mukhang matagal pa yon. Ayan. So, ito ang ganda talaga nito. Daydream hybrid. And then, ano pa? So, ito hintayin natin yung flower. Ito yung hindi ko nakita. Pero, maganda yung flower niyan. Violet. So, yung mamula-mula natin. Tapos, ito parang may tumuka. Ayan. So, yung ating astro. Naku, natusok naman na siya. Ayan. Yung ating turtle astros. Ayan. At yung ating war astro. Ayan. So, ito, laki pa rin niya. Ito din, kulang lang sa toppings para mas kaganda. Lagyan natin Lyra. Tapos may namatay tayong succulent. Tapos yung ating transformer na nagmamaganda at malaki na. Ayan. Mga iba nating success dito. Okay pa naman. And then, ito. Tingnan mo to. LBHB. So, maganda yung mga ganitong Cephia.
Alam nyo, ang mahal ng mga Cefia-tone na perfect kasi it costs like 4-5. Mga ganon. So, parang ganito siya. Parang ganito yung mga nakikita ko. Ayan. Pag to nag-perfect, 4 inches, tapos perfect na perfect talaga yung variegation. It costs 4-5, 5-5. So, ang mahal. Ganun pala kako kamahal ang mga perfect na LBHP. Wala pang ID yun. So, grabe din. Tapos, ito yung nag-flower kahapon. Ayan. So, nag-close na siya. Ito nag-open sana, kaya lang, umulan naman. So, pag nagpo-pollinate kayo, huwag niyong pababasain kasi hindi magtutuloy. Tsaka yung mga flower buds na ganyan, pag nabasa yan, hindi po yan magtutuloy. Ayan. Ating mga cristata. Ayan. So, nagiging pabilog yung form niya. Meron akong ganito na ano, parang magiging ganito siguro siya. Parang ganyan. Yan. Pabilog. Pero, yun. Iba-ibang form. This is live na may pagkaras. Hindi iba. So, yun lang ang ating update today. Umulan po ngayon. Hopefully, safe kayo sa inyong mga lugar and ang ating mga plants. And this is your nurse, Bentita saying God bless po at laging mag-ingat.